Welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Truth. Muli po, ito ang iyong kaibigan, si Dr. Chris Dayugo, na bumabati sa inyo ng magandang hapon. Meron po tayong isang clarification lang o nagka-clarify lang tungkol sa may narinig siya na itinuro sa kanya na kapag mamatay daw ang tao, actually daw ang pupuntahan ay sa celestial kingdom, celestial heaven. At pagdating doon, siya rin daw ay babalik, magkakaroon ng ibang katawan. Ang tawag natin dito, reincarnation. Ang mga espiritu na ito ay galing sa celestial kingdom, celestial heaven. Sila po ay nagpunta dito sa lupa at magkaroon ng katawan. Pero ang isang espiritu ay maaring paulit-ulit na magkaroon ng katawan yan. Halimbawa, pag namatay yung lolo ko, tapos babalik yan, yun yung tatay. Pag namatay yung tatay, ako ngayon, yung pangatlo, ganon po kasi reincarnation nga. At isa pa sa kanyang tinatanong, itong heaven, kasi ang sabi ng nagtanong, ilan ba kasi ang heaven? Ang alam ko lang na heaven, kung saan ang Diyos. Kaya gusto ko lang malinawan, gusto ko lang i-clarify. Well, kalayaan po natin ang magturo ng kahit anong turo. Kaya kalayaan din natin ang maniwala sa mga bagay na gusto nating paniwalaan. Kaya yon ang problems. Kahit na maraming nagtuturo ng mali, hindi natin sila pwedeng huliin, hindi natin sila pwedeng ikulong kasi meron nga tayong sinasabing religious freedom. Ganon pa man, sabi ko kanina na may kalayaan din tayong maniwala sa lahat ng gusto nating paniwalaan. Kaya nga lamang, sabi rin ng Biblia, mag-ingat kayo dahil maraming mga propeta na sinungaling, false prophet. Kaya nga si Kristo mismo ang nagsabi na in the last days, there will be or false prophet will rise. At hindi lang yan, ang sinasabi ng Biblia, be careful or be not deceived with the spirit or the spirit of the devil. Search the spirit. Kasi marami ng espiritu ng Antichrist. Marami ng espiritu ng demonyo na nagkalat din. Alam naman ninyo ang demonyo, nung linikha ng Diyos ang tao, gusto niya, sisirain din niya o kaya nung linikha ng Diyos ang tao at binigyan sila ng magandang lugar, binigyan sila ng utos para matuto silang, ang utos is para matuto ang tao na sumunod sa command utos. Pero alam naman ninyo, ang demonyo nandun ulit. Kaya nga nakita natin si Adam at Eve, they were deceived by the devil. And that's the purpose of the devil, to always do things which are negative against God. Kaya kahit sa mananampalataya, pag ikaw ay sumampalataya, ang diablo ay hindi huminto para i-deceive ka, linlangin ka, at umalis ka sa katotohanan. Pag ang Diyos ay tumawag ng mga apostol, mga propeta, mga pastors,
Ang demonyo ay nag-utos din, tumawag din. Kaya nga sabi ng Biblia, be watchful. Tignan natin mabuti. Ganon pa man, ilang beses natin na-discuss dito na ang totoong nangangaral ng salita ng Diyos, totoong relihiyon at totoong pananampalataya ay sinusundan ang salita ng Diyos. Kaya nga sa programang ito, all around po tayo dito, mapa-legal, mapa-medical, mapa-counseling, mapa-personal, at lalong-lalo na sa theological. Wala tayong pinopromote na relihiyon dito. Ang pinopromote natin, yung katotohanan. Ganon pa man, siyempre kapag ang tao, inalaman mo ang katotohanan, kung sino yung tao na nag-witness sa iyo, kung kanino ka nakumbinsi, natural sa kanya ka susunod. Halimbawa, sinabi ko sa inyo ang katotohanan at naraman ninyo ang katotohanan, natural. O kaya technically, sigurado na tanungin mo kung ano yung church kung saan ako. Kaya lang, hindi po namin sinasabi dito na church ang kaligtasan. Hindi po natin sinasabi na Baptist ang kaligtasan. Halimbawa, Baptist ako. Ay kung sa akin mo nalaman ang katotohanan, natural, sa Baptist ka. Dahil sa akin mo nalaman ang katotohanan. Kaya hindi natin maiwasan, siyempre ayaw natin dito na yung naninira tayo kasi may nag-advise sa akin. Mas maraming gustong makinig kung iwasan mo yung tinitira ang mga relihiyon. Kaya dito, hindi natin tinitira ang relihiyon dito. Ang tinitira natin yung maling turo. Kasi hindi naman relihiyon ang kaligtasan. Ang kaligtasan mo, personal na paniniwala sa Panginoon. Kaya dito, ang tinitira lang natin dito, kino-correct lang natin ay yung maling turo. Kasi yun ang nakakatakot. Alam na ba ninyo na ang kaligtasan natin ay simple lang? Pero kahit gaano kasimple ang kaligtasan, kung ikaw ay nalinlang sa maling turo, mahirap kamtan ang kaligtasan. Lalong-lalo na ang gusto ng Diyos, ang kaligtasan ay based on faith. Kaya nga lamang, kung iba ang faith na nasundan mo, paano ka nga maliligtas? Kasi marami namang pagkakaiba ng faith, maraming klase ng faith, maraming klase ng belief o paniniwala. To simplify, ganito yan. Alam mo kung gusto mo talagang malaman ang totoong relihiyon, unang-una, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Kapag tinanggap mo na siya at siya ay nasa iyong puso, doon mo natatanungin, anong relihiyon ako dapat sasali para lalago ako spiritual? Yun ang sekreto. Kaya, kagaya ko noon, dating religyoso naman ang mga magulang ko, tapos inadapt ako ng Amerikano, iba yung turo. Meron naman akong pinsan. Ang pinsan ko nito, si Pastor Bino Emilio, siya ang nag-witness sa akin. Ay siyempre, nung siya ang nag-witness sa akin, at siya ay nasa Bible Baptist, ay siyempre, sa kanya ako nagpabaptize. Dahil siya ang nag-baptize sa akin. Pero gusto kong liwanagin sa inyo na ang programang ito ay hindi po nagpo-promote ng relihiyon. Ang pinopromote ng programang ito ay yung katotohanan. At ang pinopromote ng programang ito na kaligtasan ay hindi sa relihiyon, kundi yung personal na pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Kagaya yung sabi ko, kapag may isang Baptist at sinasabi niya
na sa baptist ang kaligtasan, hindi totoong baptist yan. Hindi totoong church yan. Kasi lahat ng totoong church, hindi nila itinuturo yung kanilang church ang kaligtasan. Itinuturo nila na ang kaligtasan ay personal. Ito na pagtanggap at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Matapos na tumanggap ka, dapat piliin mo yung church na nakakatulong sa iyo sa spiritual life mo. Kasi ang totoong church naman, natutulungan ka para lumago ka. Kaya nga sabi ng Biblia, the church is the pillar of the truth. Okay. Ang gusto kong liwanagin natin ngayon ay yung tungkol sa langit, kung totoo ba na tayo ay galing sa celestial heaven at nagre-reincarnate lang tayo. Pero ang i-focus natin ngayon, yung tanong, ilan ba kasi ang langit? Hindi ba ang langit doon lang sa lugar ng Panginoon? Kasi hindi naman, siyempre, at saka lang naman tayo pupunta sa langit kung tayo mamamatay at hindi na tayo babalik. Pag namatay ka na, pumunta ka sa langit, hindi ka na babalik. Hintayin mo na pagbabalik ang Panginoon, doon ka babalik para kunin mo yung katawan mo at babalik tayo sa langit. Pero yung punta ka sa langit, tapos babalik ka para magkaroon ka ng physical na katawan, I think walang ganon. Wala tayong nakita na ang mga namatay na pumunta sa langit, bumalik para mag-reincarnate. Kasi at saka lang babalik kasi ang kaluluwa ng tao. Halimbawa, namatay ka, pumunta ka sa langit. Ang panahon lang na pwede kang babalik at kunin mo yung katawan mo, hindi ka magpa-reincarnate ng ibang katawan, kundi yung sarili mong katawan ang kukunin mo. Kung si Kristo ay babalik, kagaya sa 1 Thessalonians chapter 4, verses 13, doon natin mababasa, sabi ni Apostle Paul, sana ayaw namin na tayo po ay maging ignorante sa mga katotohanan. Si Kristo ay babalik. At ang mga kaluluwa, ang mga namatay, mabubuhay muli. So ibig sabihin, yung kaluluwa na nasa langit, sasama kay Kristo, si Kristo may iwan sa alapaap, yung kaluluwa didiretso ng Kampo Santo kung saan yung kanyang katawan, mabubuhay muli at babalik kay Kristo. Pero hindi po reincarnation yon. Yung kaluluwa, kukunin ang kanyang physical body. Kasi, pag tingnan mo yung theology ng Biblia, isang kaluluwa, isang katawan din yan. Hindi totoo yung napapanood natin sa television na ang kaluluwa namamasyal at papasok sa kung kani-kanino. Bawat nilalang meron siyang sariling kaluluwa. May kanya-kanyang katawan. Ang mga kaluluwa ay merong kanya-kanyang katawan. Hindi pwede yung isang kaluluwa magkakaroon ng 10 o 100, 2 or more or 100 na katawan. Isa lang. Kaya wala tayong makita na ebidensya na pag namatay ka, papunta ka sa langit, pagkatapos babalik ka sa lupa at magkakaroon ka ng ibang katawan. Yun ang ibig sabihin, reincarnation. Ang nakikita lang natin sa Biblia, pag ikaw ay namatay, punta ka agad sa langit. At kung ikaw ay namatay at hindi ka mananampalataya, pumunta ka ng impyerno. So, para clear at maliwanag, hindi allowed, mamaya makita natin sa Luke 16, na yung mayaman, kaluluwa ng mayaman, nandyan sa impyerno, humingi siya ng tulong, nagsisi siya, pero sabi ng Biblia, wala na siyang panahon. Nandyan na lang siya sa impyerno. Pagkatapos, hiniling niya si Lazaro na kung pwede, bababa, pero hindi pinayagan ng Biblia, hindi pinayagan ng Panginoon.
Dahil may panahon ang pagbabalik. Kaya hindi totoo na kapag ang tao namatay, ay yung kaluluwa mo pupunta sa langit, tapos babalik agad para magkaroon ng sariling katawan. Wala po yan sa Biblia. Ang meron lang, kapag namatay ka, punta ka sa langit, mamaya mapatunayan natin ito pag magbabasa tayo ng versikulo. Pag namatay ka, ang kaluluwa mo punta sa langit. Kung ikaw ay mananampalataya o ligtas, hintayin mo, yun nga sinasabi ko kanina, inuulit mo lang. Hintayin mo yung rapture. Hintayin mo yung pagbabalik ng Panginoon. Kasi si Kristo babalik hanggang sa alapaap lang. Yung kaluluwa naman, pupunta kung saan yung katawan, kukunin yung katawan, tapos sasalubong kay Kristo. Mga buhay sasalubong din kay Kristo. Yun lang yung paraan. Anong paraan? Yun lang yung panahon, I should say. Yun lang yung panahon na ang kaluluwa ay pwedeng pupunta sa lupa. Pero kukunin yung dating katawan, hindi yung magkakatawan ng ibang katawan. Hindi, yung sarili niyang katawan at hindi ngayon. Hindi nangyayari ngayon. Mangyayari lang ito sa pagbabalik ni Kristo once and for all lang. Ngayon, yung mga namatay naman, hindi mananampalataya, sa impyerno kaagad. After the millennial kingdom, mabibigyan sila ng pagkakataon na mabuhay muli upang kukunin ang kanilang kaluluwa at haharap sila sa Panginoon sa white throne judgment. Kaya nga lamang, sabi rin ng Biblia, dahil wala silang pangalan sa aklat ng buhay, itatapon din sila sa impyerno. Yun na yung habang buhay. Parusa sa kanila. Magkaroon din sila ng katawan na hindi ma-worn out or it cannot be rust out or it cannot be worn out. Para paghirapan nila ang katigasan ng ulo nila, bakit hindi sila sumampalataya sa Diyos? Kaya, yun ang katotohanan. Mamaya, pag-aralan natin ang langit, makikita natin doon sa mga versikulo, yung sinasabi ko kanina, na hindi po pwedeng babalik sa lupa yung kaluluwa na nasa paraiso kung wala pa sa panahon, pag hindi pa babalik si Kristo. Okay, so ngayon, sagutin muna natin, gusto natin i-clarify yung tanong, ilan ba talaga ang langit? Kasi alam ko lang, isa lang ang langit. Doon lang sa kingdom of God. Yun po yung katanungan na nais nating bigyan ng kaliwanagan. Okay, tignan nga natin. Meron tayong konting outline na ginawa dito. Mas magandang i-plus siguro, paki-plus mo man. Okay, ito, yung tingnan nyo sa screen. Palakihin nyo yung cellphone. Yung screen nyo. 3 kinds of heaven. Kasi yung tanong, ilan ba kasi ang langit? Hindi ba ang langit ay doon lang sa Doon lang sa kingdom of God? At doon lang yung ang alam ko na langit. Yan po yung tanong. Pero sa pag-aaral, meron tayong 3 klase ng langit. Mamaya, meron tayong mababasa na third heaven. At kung may third heaven, di may first and second. Wala namang sinabi dito na wala namang direct na nagsabi na 3 ang langit. Pero, merong sinabi sa Biblia, direct or word by word na third heaven. Ibig sabihin, may 3 langit. Kung may third, may second, may first. Ito ay kukumbine natin ayon sa science. Maraming nagsasabi na ang theology ay hindi raw science. Science din. Dahil we are discovering about the universe.
Na di ba ang Biblia din ang nagsabi kung paano linikha ng Diyos ang langit at lupa, o kaya universe. So, ibig sabihin, theology is also a science. Okay. So, three kinds of heaven. Number one is atmospheric heaven. Ano bang ibig sabihin atmospheric heaven? Ito yung langit na merong tayong atmosphere, meron tayong hangin na nararamdaman. Ito yung Earth planet. Pero ganun pa man, ang ibig sabihin atmospheric heaven, halimbawa, mula dito sa lupa hanggang sa alapaap, hindi ba pag nanonood tayo ng PBA, ano bang tawag nila kay Sambuelim? Skywalker. Kasi ang ibig sabihin ng sky, heaven, pag tumalon ka na, ibig sabihin, sa sky ka na. Basta hindi ka nakaapak sa lupa. So, ang heaven, pag tumalon ka, hanggang doon sa alapaap, yun ang sinasabi nating atmospheric heaven. Ayon sa pag-aaral sa science, the clouds will not go beyond 700 miles. But usually, according to science, the clouds, I should say, the clouds will not go beyond 700 miles. But mostly, clouds are in the 50 miles above the earth. 50 miles, mostly 50 miles above 50 miles above the earth. Maaring tataas pa yan, but the science says they cannot go beyond 700 miles. Yun lang yung atmospheric. Ibig sabihin, may hangin. Kaya, dito tayo dinala ng Panginoon. Marami pong planet. Dito tayo sa earth dinala ng Diyos. Dahil dito lang tayo pwedeng mabuhay. Kaya nga mahirap ngayong hindi ka nakalalanghap ng hangin. Kasi yung atmosphere na yan nakakatulong sa lungs. Nakakapalakas sa lungs. Kapag aircon maghapon, ang 24 hours na aircon, hindi ka nakalalanghap ng fresh air, pagkakasakit ka. Kaya nga, yung nai-expose sa atmosphere, mas malusog sila. Huwag lang yung nakalalanghap ka ng maraming usok. Pero ang ibig sabihin, sa atmosphere na malinis, yung hangin na malinis, yun pa nagbibigay ng buhay sa tao. Pinag-aagawan nila ngayon, yung mga magagaling na nasyon, Amerika, Russia, gusto nilang pupunta sa buwan. Pero alam niyo ba, pag nakarating ka sa buwan, wala kang speed, para kang slow motion. Kasi walang atmosphere. Ang atmosphere na ito yung nakakatulong para we can move quickly. Pero pag pumunta ka ng buwan, beyond the atmospheric heaven, wala nang atmosphere doon. You cannot make a quick move. You cannot move quickly. Slow motion ang doon. Kaya dito tayo sa first heaven, sa atmospheric heaven. Kasi ang heaven kasi, pag inangat mo na yung paa mo, nasa space ka na. Basta hindi ka nakaapak, inangat mo, kaya tumalon ka, nasa sky ka na, nasa atmospheric heaven ka. Ngayon, ang heaven na ito, yung sinabi ko kanina, dito lang tayo nababagay, dito tayo mabubuhay. Imposible na ang tao. Kaya nga tinitingnan nila na darating ang panahon na baka masira ang mundo. Kaya yung iba tinitingnan ang buwan kung posibleng mabuhay doon. Pero I think hindi ka mabuhay doon. Kasi wala nang atmosphere doon. Ang tao ay hindi mamamatay kung walang atmosphere, walang hangin.
walang oxygen. Ang mundo ay punong-puno ng oxygen na binigyan ng Diyos para mabuhay tayo. Kaya nga palagi nating sinasabi, yung story na pagpupunta ka sa ospital at hindi ka makahinga, gagamitan ka ng oxygen. Para kung ilan ang oras na ginamit mo yung oxygen. May meter naman yun eh. Para hindi ka makahinga, bibigyan ka ng oxygen. At depende sa meter o kaya depende sa naubos mo. Mahal ang oxygen. Ano kaya kung bibigyan din tayo ng Panginoon ng anong tawag natin dito? Bibigyan ng Panginoon yung ilong natin bibigyan ng Panginoon yung ating ilong ng thermometer para, anong tawag dyan? Para titignan kung ilan yung oxygen na nalaghap natin at babayaran natin. Hindi natin kayang bayaran. Sa hospital lang, ilang araw lang. Nung nagka-COVID ako, nigyan ako ng oxygen, level 4 na. Mahal. Mahal talaga ang pag nagkasakit ka ng COVID, lalo na kung severe, milyon na ang gastos. Kaya nga sa akin talaga, ang babayaran ko noon, milyon. Buti na lang, binayaran ng PhilHealth. At meron lang akong mga, siguro around 100, more or less 100,000, na binayaran ko kasi yung mga gamot na galing sa labas. At saka yung iba, hindi kasama. Pero pag COVID na ganon, na talagang buhayin ka, milyon ang talaga ang bill. Kaya mga kapatid, pag-ingat kayo, mahirap ang ma-COVID. Ako ang nagsasabi sa inyo. Nung na-COVID ako, nagkaroon ako ng anxiety. Alam niyo ang anxiety? Pag nakarinig ako ng news tungkol sa namatay, hindi ako ulit makahinga. Ang hirap i-control yung nervyos. Kahit sabihin ko na doktor ako, kahit sabihin ko na nag-aral ako ng Master of Psychology, wala pa rin. Kasi talagang may anxiety. Ang nakatulong pa rin sa akin, pananampalataya sa Diyos. However, at least, doktor ako, hindi na ako kailangan pupunta pa sa mga counselor, mga psychologist o o kaya psychiatrist. Pero linalabanan ko, at least by virtue of faith, yung napag-aralan ko na kailangan palakasin ng isip. Pero siyempre, kahit doktor ka, kahit sino ka, kung magkakasakit ka, ay natural, mahirap talaga. Kahit doktor ka, walang pinipili ng sakit. Kasi mahirap yung naranasan ko, nagkaroon ng anxiety. Pangalawa, ang mahirap, depression. Kunting bagay lang, magtampo ka, para bang mawawalan ka ng Bagamat, bago ako na COVID, itinuturo ko na ang mga ito, how to deal with anxiety and deal with depression. May mga time na siyempre unconscious ako, may mga time na wala akong maisip. Kaya salamat, andyan ang Panginoon. At nung nagka-conscious na ako, pinilit ko sa pananampalataya at lahat ng nalaman ko, in-apply ko. Pero naranasan ko yun, pero at least naka-recover na ako. At isa sa pinakamahirap, yung mawawalan ka ng lasa ng pagkain. Mawawalan ka ng ganang kumain. Ang hirap kumain noon. Basta sinabi nilang, sir, kain na tayo. Parang galit ako. Pero hindi naman pwedeng hindi ako kakain. Kailangan yan. Kailangan ako kumain para lumakas, para malabanan yung virus. Pag hindi ka lalakas, wala. Salamat, I am fully recovered. Kaya mag-ingat-ingat po kayo. Ngayon, lately may nagtanong, bakit daw nagtatrabaho siya sa aircon condition. At siyempre aircon yan, walang exhaust. Hindi kagaya dito
sa studio natin dito, may aircon kami pero binubuksan namin yung bintana para may exhaust. Ngayon, nagkakasakit daw. Halimbawa na kaya niyang magtrabaho ng 1 week, pero 1 week magkasakit. At pag magpa-check up, wala naman silang makuha sa laboratory. Kaya sabi ko sa kanya, ano yan? Virus, viral yan. Hindi lang naman COVID ang virus. Maraming uri ng virus. Pag nagkaroon ka ng virus, meron din tayong flu virus. Pag nagkaroon ka ng virus, hindi madidetect yan sa mga laboratory. Kaya sabi ko sa kanya, ang gawin mo, isa-suggest mo sa office na yung aircon na kung pwede, doon ka buksan yung bintana. Kaya kailangan natin talagang atmosphere. Hindi tayo mabubuhay na wala yung atmosphere. Kasi yung atmosphere, doon ang gagaling yung oxygen na lalanghap natin. Kasi pag mawalan tayo ng oxygen, mahirap huminga. Kasi yung oxygen ang tumutulong sa atin para makahinga tayo. Meron tayong hininga na dati na binigyan ng Diyos, permanente yan. Pero ang hininga na ito, mahihirapan din kung walang oxygen. Kaya hindi tayo mabubuhay sa buwan, dito lang tayo ilinagyan ng Diyos. Okay, Pangalawang klase ng langit. Ang tawag natin dito, celestial heaven. Asan ba yung celestial heaven? Ang celestial heaven, halimbawa, we can just say 700 miles. Beyond 700 miles. Doon nag-start yung celestial heaven. Kung saan yung star, saan yung buwan, kung saan yung araw. Yan ang celestial heaven. Ngayon, may nagtuturo na sa celestial heaven pupunta. Pero, what are the things related to celestial heaven? Ano kaya ang meron dyan? Yung iba, sinasabi, pag mamatay sila, doon sila pupunta. O kaya yung iba, galing sila doon na pumunta dito. Pero sino kaya nakatira dyan sa celestial heaven? Okay, basahin na lang natin sa Biblia. Isaiah chapter 13, Isaiah chapter 14. 14 ba yan yung sinabi ko kanina? Verses 13 ba? 14 yata yan? I-check na natin. Isaiah Hindi, 14 yan. 13. Yan. Yan nyo, may memory pa rin tayo. At least makita natin kung mali yung scripture. Isaiah chapter 14, 13 to 15. Ito ang sinabi sa English. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the side of the pit. Okay? Ito ba ay, ang tinutukoy dito, sige, balik mo na sa ano. Okay. Ang tinutukoy dyan sa Isaiah, na nagsasabi na i-build up niya ang kanyang kingdom above the stars or above the high, above the atmospheric heaven, ay si Lucifer. Kaya alam niyo ba kung saan ang kingdom ni Lucifer? Nasa atmospheric, nasa celestial heaven. Kaya kung sasabihin natin na ikaw ay galing sa celestial heaven at pumunta ka sa lupa para magkatawan,
Ibig sabihin, galing ka sa demonyo. Kasi, nung isinumpa si Lucifer, na inihulog ng Diyos, binild up niya ang kanyang trono diyan sa celestial heaven. Pati yung mga angel, billions of angel na sumama sa kanya, kasama niya. Kaya ang daming angels na masama or maraming devils, angel. So, ibig sabihin, ang celestial heaven, ang nakatrono dyan, yan ang trono ni Lucifer. Yan ang trono ng Diablo. Siyempre, ang Diyos, kahit papaano, God of Justice, binibigyan pa rin si Lucifer ng pagkakataon. Kaya nga sabi nila, ay bakit dapat nga, kung totoong makapangyarihan ang Diyos, sana pinatay na lang si Lucifer para walang problema. Pero alam niyo ba, minsan, siyempre, ang Diyos, kahit papaano, He is applying justice. Pag applying justice, binibigyan pa rin niya si Satan na pagkakataon na magsisi. Kaya nga, sa ating napag-aralan, ipinakita ng Diyos kung ano yung mangyayari na dahil si Satan ay talagang hindi pa rin magsisi. May time din, itatapon ng Diyos yan sa impyerno habang buhay. Kasama ang mga hindi sumampalataya. Kaya mga kapatid, huwag tayong maniwala na sa celestial heaven tayo galing at huwag tayong maniwala na sa celestial heaven tayo pupunta. Kasi yan po ang kingdom ng Diablo according to Isaiah 14:13 to 15. Pangatlo, kayo na yung kingdom of God, kingdom of heaven. O kaya the throne of God. Ayon sa Biblia, that is third heaven. Tingnan nga natin, basahin nga natin ang 2 Corinthians 12:2. Kilala ko ang isang tao, si Kristo. 14 years na ang nakaraan. Whether in the body, I cannot tell. Whether out of the body, I cannot tell. God knoweth such an one caught up to the third heaven. Tignan ninyo, ang tinutukoy dyan ay si Kristo. Alam ng Diyos kung sino yon. Sino yung napunta sa pangatlong langit. Taki-flash mo nga yung part of the verse kung saan yung third heaven. Such an one caught up to the third heaven. Si Kristo yan. Kung ganon, tatlo ang langit. Kaya nga third heaven. Hindi naman sinabing third heaven dyan. Diyan natin ginagamit ang salitang logic. Na maaring walang word by word na nagsasabi na there are three heaven. Pero understood. Kaya tama ang sabi ng Proverbs, know things by perception. Kaya binigyan tayo ng Panginoon ng katalinuhan para unawain. Pag sinabing fourth heaven, ibig sabihin may apat na langit. Dahil third, ibig sabihin tatlo ang langit. So, yung celestial kingdom, celestial heaven, trono ng Diablo yan. Darating ang time na ang Diablo ay bababa kung darating si Kristo at kukunin niya ang kanyang church o kaya kukunin niya ang mananampalataya. Pero ganun pa man, para hindi tayo makonfuse, napapag-aralan natin na totoo ang sinasabi ng Biblia na merong third heaven. Ngayon, dahil ano yung mga bagay tungkol dito sa third heaven? Yung third heaven, that is what we call kingdom of heaven o kaya kingdom of God. Andyan ng Diyos sa third heaven. Hindi naman pwedeng
Sa third heaven, itayo ng diablo ang kanyang trono dahil nandyan ang Diyos. So, yung pinakamataas na part sa celestial heaven. Kaya doon itinayo ng diablo. Pero, siyempre, iba doon sa trono ng Panginoon. Ang pinag-usapan lang dyan na sinasabing pinakamataas ay yung part ng atmospheric, ay yung atmospheric at saka celestial. Siyempre, kung ano yung mas mataas sa atmospheric, yung celestial. Kaya doon ang tinutukoy ng Isaiah kung saan itinayo ng diablo ang kanyang trono. Okay, ang pag-usapan natin ngayon, yung langit kung saan ang Diyos. Anong sinasabi ng mga Biblia kung mamatay tayo, saan ba tayo pupunta? Of course, hindi sa celestial, kundi pupunta tayo sa paradise, yung third heaven. Kasi kung saan yung third heaven, yun ang trono at paradise. Yan ang lugar ng Diyos. Tingnan nga natin yung mga versikulo. Kung ano yung sinasabi tungkol sa langit na ito o kaya kingdom of heaven. Sige, yan naman lang sa outline. Sa outline tayo. Okay, so tingnan natin itong Luke chapter 16, 19 to 32. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and feared, i-Tagalog na lang natin para mas maraming makunawa. Merong isang mayaman na siyempre mamahalin ang kanyang damit at siyempre marami siyang uri ng pagkain araw-araw. At meron din namang isang pulubi na ang pangalan Lazarus na pumunta doon sa sa pintuan na siya po ay maraming source o kaya maraming sugat. Kung pwede lang sana, gusto na niyang makakain kahit yung mga crabs. Ano bang Tagalog ng crabs? Kahit gusto makakain lang ng mga tira-tira, yung mga nahuhulog sa lamisa, kahit yun lang sana ang kanyang kakainin. Pero wala hindi siya binigyan. Buti pa yung mga aso, pumunta sila at linilinisan ang kanyang sugat. At pagkatapos, dahil hindi niya siya nakakakain, kahit tinulungan lang sana naman itong mayaman, namatay siya. Tingnan niyo, sandali, din muna, sa 22 muna. Tingnan natin mabuti. Namatay siya. At pagkatapos, nung siya'y mamatay, kinuha ng mga angel kung saan si Abraham. At pagkatapos naman, yung mayaman namatay at sa ilinibing. Sa 23, nasa impyerno na. Itinaas niya ang kanyang mata at na-realize niya, nakita niya na si Lazarus nandun sa paraiso kasama si Abraham. Siya ay umiyak at sabi niya, Father Abraham, kung pwede, magkaroon ka ng awa sa akin at utusan mo si Lazaro na babasahin ang kanyang kamay ng tubig at puntahan ako dito na kahit palamigan man lang ang aking dila kasi sobra na akong nahihirapan sa init. Pero ang sabi ni Abraham, hindi pwede. Alalahanin mo
na nung sa lupa ka pa, tinanggap mo na ang magagandang bagay. Kaya nga si Lazaro, dapat siya dito rin. Halimbawa, nandito siya para naman magkaroon ng comfort at ikaw dapat ka lang parusahan. At maliban diyan, meron tayong mahabang gap. Ano ba ang gap kasi sa Tagalog? Distansya. Na hindi pwede yung galing dito ay pupunta dyan. At hindi rin pwede yung galing dyan na pupunta rito. Sa 27, at sabi ng mayaman, hinihingi ko sa iyo na kung pwede, utusan mo si Lazaro napupunta sa aking bahay. Ano ang sagot ni Abraham? Kasi meron akong 5 mga kapatid na gusto ko na malaman nila ang katotohanan. Baka naman sila ay pupunta rin dito. Ngunit ang sabi ni Abraham, nandyan sina Moses, mga propeta, sana pakinggan sila. Okay, hanggang doon na lang tayo. Sa istorya na ito, doon sa istorya ni Lazaro at Abraham, at yung mayaman, okay, para mas mabilis, si Lazaro may pananampalataya, naghihirap, pero si mayaman, wala siyang pananampalataya. Nabuhay siya ng maginhawa, lahat-lahat ng kanakailangan, lahat ng gusto niyang gawin, nabuhay siya, lahat ng makamundong bagay, nagawa niya kasi mayaman siya. Bumisita itong Lazaro para gusto niyang makakain. Pero wala, hindi pinansin. At sa araw na yan, namatay si Lazaro at sabi ng Biblia, dinala ng mga angel of God sa heaven, sa paraiso. At sa araw na yan, namatay na rin yung mayaman. At yung araw na yan, napunta rin sa impyerno. At pagkatapos nung nakita niya, tumingin sa taas, nakita niya, siguro sa kapangyarihan ng Panginoon, nakita niya si Lazaro at Abraham, humingi siya ng tulong na kung pwede na utusan si Lazaro, pupunta doon sa impyerno para tulungan siya. Kahit yung kamay lang niya, lagyan niya ng tubig, i-drop sa adila. Kasi sobra daw nahihirapan. Pero ang sabi ni Abraham, sabi ng Biblia, hindi pwede kasi yung distansya natin mula dito at saka dyan, hindi pwede. Hindi rin pwede na yung galing dito pupunta dyan at hindi rin pwede nang galing dyan pupunta sa paraiso. Ngayon, sabi ni Abraham, kung pwede lang na utusan mo si Lazaro at pupuntahan ang mga kapatid ko, meron pa akong 5 na kapatid. Kasi baka naman sila ay susunod dito. Pero ang sabi ni Abraham, nandyan sila Moses, mga propeta, kung hindi sila sasampalataya, ano nga ba? Susunod sila. Punta sila sa impyerno. So, doon natin nakikita sa libro na ito, sa book na ito, sa verses na ito, marami tayong makita dito, marami tayong mapag-aralan dito. Unang-una, pag namatay ka, kung saan ka dadalhin ng Panginoon, doon ka. Halimbawa, pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon habang buhay ka pa, siyempre ang pangalan mo linista na sa langit. Pag hindi ka naman sumampalataya, ang pangalan mo nasa impyerno. Kaya kung namatay ka, kung saan yung pangalan mo, doon ka pupunta.
Kaya hindi pwede yung malalaman mo na ligtas ka kung mamatay ka na. Kasi kapag mamatay ka, kung saan yung pangalan mo, doon ka na. Kaya itong mayaman na ito, siya mismo nanalangin, ay bakit hindi iniligtas ng Diyos? So, nakakalungkot na may mga umaasa, may mga tao na ayaw maglingkod sa Diyos, mga mayayaman, na kapag sila ay mamatay, milyon-milyon ang babayaran sa prayer para mula sa impyerno lilipat sa langit. Ang nakakalungkot, wala naman ito sa Biblia eh. Kasi nakita natin yung istorya. Dahil may pananampalataya si Lazaro nung namatay siya, dinala sa langit. Kasi nandyan ang kanyang pangalan. Bago siya mamatay, sumampalataya na, tumanggap na sa Panginoon. Si mayaman, wala siyang pananampalataya, siyempre ang pangalan nila sa impyerno. Kasi lahat naman ng masasama at hindi sumasampalataya, ang pangalan sa impyerno. Ngunit lahat ng mga sumampalataya, tumanggap kay Kristo, ilinipat ang pangalan sa langit. Kagaya nung sabi ko nung isang araw, halimbawa, nag-apply ka ng visa, papunta ng Singapore. Hindi ka pwedeng pupunta ng Amerika kasi nasa Singapore ka. Bumili ka ng ticket mo. Ang ticket mo papunta ng Canada. Hindi ka pwedeng sasakay ng papunta ng Amerika. Nag-apply ka ng visa. Sa Canada, ka nag-apply. Hindi ka pwedeng pupunta sa Amerika. Kasi bago ka pupunta sa Amerika, nakasulat na, nakaregister na ang pangalan mo sa American Immigration. Ganun po yan. Kaya sa langit, ganun. Bago ka pupunta sa langit, nandun na yung pangalan mo. Kaya ang kaligtasan natin advance. Before death, there must be salvation. Ang pananampalataya, bago ka mamatay, sumampalataya ka na. Kapag mamatay ka, punta ka sa langit. Kaya nakita natin ang katotohanan. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi po sa relihiyon, kundi katotohanan. At ang totoong Kristiyano, ang pinagbabatayan natin ng ating paniniwala ay sa Biblia. Ang mga Muslim, ang pinagbabatayan ng pananampalataya sa Quran. Ang Buddhist naman, ang pinagbabatayan naman nila, may libro naman sila eh. Pero tayong Kristiyano, ang pinagbabatayan natin ng paniniwala sa Biblia, ay kung hindi mo sinusunod ang Biblia, hindi ka totoong Kristiyano. Kaya kasabi ng Biblia, kung sino ang babawas at magdadagdag, madadagdagan ang parusa sa impyerno. At kung sino man ang babawas, mawawalan siya ng pangalan sa langit. Kaya hindi natin pwedeng bawasan, baguhin ang tinuro ng Biblia. Kaya nga may kasabihan sa philosophy, right is right, wrong is wrong. Wrong would never be right at all. Kaya ang pananampalataya, ang turo ng Biblia. Kapag namatay ang isang mananampalataya, punta sa langit sa araw na yan. At kung mamatay ang hindi mananampalataya, punta sa impyerno. Kasi yun naman ang nakita natin dito eh. Pangalawa na makita natin, pangalawa na mapag-aralan natin dito, may dalawang lugar lang ang pupuntahan, wala nang iba. Impyerno at langit lang. Wala nang ibang pupuntahan, dalawa lang. Alam niyo ba ang mga sa rules of court, kapag ang judge ay gumawa ng decision sa mga kaso, kung ano yung kaso na pinanalo ng Supreme Court, yun ang susundin nila. Kung paano mag-judge ang Supreme Court, yun yung susundin. Kaya dito rin, kung ano yung nangyari, kung ano yung facts, inuulit ko, kung ano yung facts, kung ano yung katotohanan na nangyari, dapat yun ang paniwalaan natin. Kung mayroong ibang lugar pa sana na pinuntaan ni mayaman, di maniwala tayo. Wala eh. Diretso sa impyerno, wala nang ibang lugar. Kaya dito, hindi po tayo, sabi ko kanina, hindi natin tinitira o inaatake ang relihiyon dito. Inaatake natin yung maligturo. Not necessarily na magpangalan pa tayo. Pero yung turo, sabi ng Biblia kasi, rebuke, reproof.
Yan ang sinasabi ng Biblia, sabi ng Apostle Paul. Kaya trabaho natin ito. Pero hindi tayo umaatake ng relihiyon, umaatake tayo ng maling turo, maling pag-unawa. So, unang-una, pag mamatay ang tao, didiretso yan sa langit kung siya ay mananampalataya. Kung hindi naman sa mananampalataya, didiretso sa impyerno. Pangalawa, dalawang lugar lang ang pupuntahan ng tao kung mamatay. Wala nang iba. Kung merong iba sana, siyempre nakita na sana natin dito na merong ibang pinuntahan yung mayaman. Wala eh. Sa impyerno kaagad. Kasi nandyan yung flame. Pangatlo, na mapag-aralan natin dito, yung kaluluwa sa impyerno, sila ang mas concerned sa mga tao nandito sa lupa. Kasi takot yung mayaman. Kaya, ang request niya, si Lazaro ay babalik sa lupa o pamangaral, baka naman yung mga kapatid ng mayaman na ito ay susunod sa kanya. Yun ang kanyang panalangin. Pero, hindi pwede. So, ibig sabihin, hindi tayo naniniwala sa mga kaluluwa na sumasanib sa tao. At saka yung sinasabi nila ng kaluluwa, pupunta sa lupa para mag-reincarnate. Hindi po. Pag nandyan ka na sa langit, kaya yung sabi ko kanina, nandyan ka hanggang sa pagbabalik ni Kristo. So nakita natin na dalawang lugar lang ang pwedeng puntahan ng tao. Pangatlo, pag bumagsak ka na sa impyerno, ano pa yung i-review nga natin para hindi tayo makonfuse? Unang-una na mapag-aralan natin dito, pag mananampalataya ka at namatay ka, diretso ka sa langit. At kapag hindi ka mananampalataya at namatay ka, diretso ka sa impyerno. So, yun ang unang mapag-aralan natin. Pangalawa, dalawang lugar lang. Dalawang lugar lang ang ating pupuntahan, impyerno at paraiso. Pangatlo, pag ikaw ay napunta na sa impyerno, hindi ka na makalalabas diyan. Hindi ka na rin pwedeng, hindi rin pwede yung aasa ka sa panalangin ng mga buhay at mula sa impyerno, lilipat ka sa paraiso. Wala. Kasi yung request ng mayaman na si Lazaro punta sa impyerno para tulungan siya, hindi pwede. Kasi ang sabi ni Abraham, yung galing sa langit na pupunta ng impyerno, hindi pwede. At yung galing ng impyerno na pupunta sa langit, hindi rin pwede. So, very clear. Yun ang nakakatakot. Kaya kahit gaano tayo kahina, tumanggap tayo sa Panginoon, maglingkod tayo, nauunawa naman ng Diyos ang kahinaan natin. Marunong tayo magsisi. Ang importante, sumampalataya ka. Kaya, nakita natin na ang kawawa, yung kawawang tao ngayon, yung umaasa sa panalangin ng mga tao, mga buhay. Hindi po. Huwag kang aasa sa panalangin ng buhay kung mamatay ka. Asahan mo yung pananampalataya mo na kung sumampalataya ka na ngayon at tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas mo, ligtas ka na. Ililipat yung pangalan mo sa langit. Paulit-ulit natin itong sinasabi at wala nang rason na hindi natin naunawaan. Ngayon, nakita rin natin na ang kaluluwa ay hindi pwedeng pupunta dito para mangaral. Okay, so yun po yung napag-aralan natin sa versikulong ito. Sa librong ito. Tignan naman natin yung sa Luke chapter 23, verse 43. Nung si Kristo ay ipinako, kasama yung dalawang tulisan. Nung si Kristo ay napako sa cross, kasama yung dalawang tulisan. Ang sabi yung isa, sabi kay Kristo, kung totoong Diyos ka, iligtas mo ang sarili mo,
iligtas mo rin kami. Pero ang sabi yung isang tulisan, huwag kang magsalita ng ganyan. Tayo ang dapat parusahan, hindi si Kristo. Wala siyang kasalanan. Tayo, dapat lang na parusahan tayo. Tapos, lumingon siya kay Kristo at sabi niya, Panginoong Hesus, huwag ba akong kalilimutan pagdating mo sa iyong paraiso? Pero anong sagot ni Kristo? Ang araw na ito, sabihin na lang natin, pinako sila Friday, doon sila mamamatay. Today shall thou be with me in paradise. Ang araw na ito, ikaw ay sasama sa akin sa paraiso. Meron bang ibang lugar na sinabi ni Kristo na pupuntaan niya muna bago makapunta sa paraiso? Wala. So nakita natin, doon yung na-confirm, yung sinabi ko kanina, na kung ano yung araw ka namatay, yun din yung araw na ikaw ay pupunta sa paraiso, sa langit, kung ikaw ay mananampalataya. Kung ikaw naman ay hindi mananampalataya, kung ano yung araw na namatay ka, yun din yung araw na pupunta ka sa impyerno. So very clear po. At saka sa versikulong ito, inuulit ko, ang versikulong ito pinapatunayan na kung ano yung araw na namatay ka, yun din yung araw na ikaw ay pupunta sa langit o kaya sa impyerno. Pangalawa, ang versikulong ito pinapatunayan din, kinukonfirm din, na dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Paraiso at sa impyerno. Pangatlo, na mapag-aralan natin dito, ang kaligtasan instant. Halimbawa, noong itong tulisan na ito, sa kinder story, sabi nila, di masyado. Halimbawa, sabi niya, huwag mo akong kalilimutan pagdating mo sa iyong paraiso. Anong sagot ni Kristo? Ang araw na ito, ikaw ay sasama sa akin sa paraiso. Ay bakit sa pupunta ng paraiso, makasalanan siya? Ay bakit sa pupunta ng paraiso, tulisan siya? Ibig sabihin, ang kaligtasan ng tao, hindi yung magandang bagay na ginawa mo. Ang kaligtasan natin ay yung ating pananampalataya lamang. At ligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Ay dapat yan yung tulisan na yan, hindi maligtas eh. Kaya hindi yung sarili nating gawa ang nagligtas sa atin. Hindi yung kabutihan natin ang nagligtas sa atin. Ang nagligtas sa atin yung ating personal na pananampalataya at biyaya ng Diyos. Sasabihin naman ng iba pag narinig nila ito, kaya pala, pananampalataya lamang, kaya pwede ka nang magnakaw, pumatay ng tao. Hindi ninyo naunawaan, mga kapatid. Hindi natin kasi na-realize, ang problema kasi, sinusubukan natin itaas ang ating sarili. Kapag sinabi mo na ang kaligtasan mo yung magandang gawa, itinataas mo lang ang sarili mo. Binabaliwala mo na yung awa at biyaya ng Diyos. Kapag sabihin natin na tayo ay naligtas sa ating biyaya ng Diyos, itinataas natin ang Diyos. Ibinababa natin ang ating sarili. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng sasabihin na ang sarili mong gawa, kabutihan mo at sarili mong gawa ang nagligtas sa iyo dahil insulto yan sa Diyos. Itinataas mo ang sarili mo, binabaliwala mo yung awa at biyaya ng Diyos. Huwag nating isasama yung mabuting gawa. Huwag nating isasama yung mabuting gawa doon sa kaligtasan. Dahil po, ang tulisan na ito, wala siyang pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Wala siyang magandang gawa. Wala. Tulisan nga siya eh. Pero bakit siya iniligtas ng Diyos? Doon natin makikita yung unmeasured grace or mercy of God. Dito natin makikita yung gaano kataas, kalaki, kalalim ang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung magandang gawa, hindi naman masama yan. Pero wag mong sabihin na ligtas ka dahil sa gumawa ka ng mabuti at naligtas ka. Binabaliwala mo ang kabutihan ng Diyos. Itinataas mo ang sarili mo. Okay. Dahil yun ang doktrina ng Biblia, yun ang nangyari, itong tulisan na ito, iniligtas ng Diyos dahil sa biyaya ng Diyos at kanyang pananampalataya.
So ibig sabihin, ang dapat bigyan natin ng honor, itaas natin, Panginoon. Okay. Matapos na ikaw, ay siyempre itong tulisan, wala na siyang pagkakataon na gumawa pa ng kabutihan. Pero ang versikulong ito nagpapatunay na ang kaligtasan ay biyaya. Ngayon, kung ikaw naman, makasalanan ka, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, ligtas ka na. Dahil meron ka pang pagkakataon na gumawa ka ng kabutihan dahil ligtas ka. Hindi yung gumawa ka ng kabutihan para maligtas ka, na yun ang itunuturo ng iba. Merong sinasabi ng Biblia na work out your salvation. Hindi nila naunawaan kasi Hindi naman sinabi doon na work for. Pag work for, itrabahuan mo. Pag work out, ibig sabihin, pag ligtas ka na, magtrabaho ka, ligtas ka na Anak ka na ngayon ng Diyos. Kailangan, magbago ka na. Hayaan mo yung sarili mo na babaguin ka ng Panginoon. Yun po. Kaya, sa oras na ito, nagpapasalamat po tayo at inuulit ko, may 3 klase ng langit. At kung saan tayo pupunta, kung tayo mamatay, doon tayo sa kingdom ng Diyos. Yung celestial, nandyan ang diablo. Ang atmospheric heaven, dito naman, kung saan yung oxygen. Kaya salamat mga kapatid at mga kaibigan sa inyong pagsubaybay, pagkikinig. Kaya nga sabi ko sa inyo, i-share ninyo ang video ito sa inyong mga relatives, sa inyong mga kaibigan. Sana po kung meron kayong katanungan, lalo na doon sa napag-aralan natin, na kapag ikaw ay mamatay, pag mananampalataya ka, diretso ka sa langit. Pag hindi ka naman mananampalataya, diretso ka sa impyerno. At isa pa na pag-aralan natin kung anong oras yan, kung ano yung araw ka na namatay, yun din yung araw na pagpunta mo sa langit o kaya sa impyerno. At sa napag-aralan din natin sa Book of Luke, ikikita natin na 2 lang ang lugar na pupuntahan ng tao. At pangatlo, wala nang kaligtasan pag ikaw ay namatay na. Ang kaligtasan ngayon. Kaya huwag kayong aasa sa panalangin ng ibang tao sa iyo. Aasa kayo doon sa sarili niyong pananampalataya. Kaya nga sinasabi natin, kapag namatay, linalagay natin yung RIP. Rest in peace. Ay paano natin paniniwalaan, paanong maglagay tayo ng RIP kung ang paniniwala natin ay nasa impyerno pa yung kaluluwa, kaya nasa ibang lugar. Kaya ngayong bibigyan natin ng RIP, yung alam natin na siya ay nasa langit na. Kasi rest in peace na nga siya. At sa napag-aralan natin dito, na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos at dapat pasalamatan natin ang Diyos. Huwag nating sabihin na yung kabutihan natin, hindi po. Kabutihan ng Diyos ang nagligtas sa atin. At dahil mabuti ang Diyos, mabait ang Diyos sa atin, matapos na tayo ay maligtas, doon naman tayo gagawa ng kabutihan ngayon. Dahil sa kabutihan na ginawa ng Diyos, gagawa din tayo ng kabutihan para sa Panginoon. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagkikinig. Wala na tayong oras. At uulitin ko, sana po i-share ninyo ang video ito sa mga kapatid ninyo, i-share ninyo sa mga relatives ninyo, at malay nyo ang video ito ay makakatulong. Pinag-pray po natin ang programang ito, ang video ito, kaya naniniwala po ako na kung kanino nyo isinyer ang video ito, malalaman nila ang katotohanan. Kung meron po kayong katanungan, libre po kayo na magtanong, kagaya yung nagtanong na sinagot natin ngayon. Pwede kayong mag-text sa, pakita mo nga sa screen. Pwede kayong mag-text muli sa 0917-505-3049, 0933-867-8050. Pwede rin kayong mag-email sa docdayogo@yahoo.com. Pag nag-email kayo, ibig sabihin, doon po kayo sasagutin. At kung kahit nag-email kayo, kung gusto niyong sagutin natin sa YouTube, sasagutin natin sa YouTube. Muli po,
Ang programang ito ay palaging nagpapaalaala, ano ba yun? Nagpapaalala o kaya nagre-remind sa atin sa sinasabi ng Biblia, people are destroyed for lack of knowledge. Ang mga tao ay nasisira dahil sa kakulangan sa mga importanteng bagay. At ang concept po natin, ang philosophy po natin dito, if you are believing right, you are doing right. Kung tama yung pinaniwalaan mo, tama rin ang iyong ginagawa. Salamat po sa inyong pagkikinig. God bless.